na si Moises ay umiral bilang isang tunay na tao at hindi isang fiction or katang-isip. Pero gusto ko munang linawin sa inyo na hindi ko po dinadala ang aking religion dahil ang paksang ito ay malawak na tinatanggap kahit nang hindi ko kapanampalataya sa aking relihiyon. Kaya ako po ay tumatayo bilang isang independent para patunayan na si Moises ay talagang umiral bilang isang tunay na tao. So bakit natin natitiyak? Bakit natin natitiyak na si Moises ay totoong tao na nabuhay sa daigdig? Magbibigay tayo ng isang positive evidence. Mamaya titignan natin si Skylar kung meron ba siyang positive evidence. Ano ibig sabihin ng positive evidence? Direktang sinasabi na talagang umiral. Ibig sabihin, kapag hindi siya nakapagpakita ng positive evidence na inscription mula sa panahon niya na nagsasabing hindi umiral, hindi natin pwedeng tanggapin yun. Bakit? Kasi titignan natin mamaya kung gaano siya ka-consistent sa kanyang standard na gagamitin para patunayang hindi umiral. Okay? So ano ang pinakabatayan natin o pinakabatayan ko para patunayan na si Moises ay umiral? Ang gagamitin ko ay ang Biblia. Bakit? Kasi ang Biblia ang aking kumbaga basis of faith. Pinanggagalingan ng aking pananampalataya at naniniwala ako na ang Biblia ay nagtuturo ng katotohanan. Ang Biblia ay pwedeng gamitin bilang textual witness. Pwede rin gamitin as historical book. Naglalaman ng kasaysayan ng kaganapan noon. At ang Biblia ay hindi po isang karaniwang aklat, kundi binubuo ito ng mga aklat na isinulat ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. Pero mapapansin natin sa Biblia, lahat po sila ay nagkakasundo na si Moises ay totoong tao na umiral. Bakit? Pinaka magandang testigo sa lahat ng nasa Biblia ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Ano sabi ni Kristo sa John 5:46? Sinabi niya na si Moises ay sumulat tungkol sa kanya. Ang Panginoong Jesucristo po ay hindi po nagsinungaling. Hindi po siya nanlilinlang. Siya po ay sugong mula sa Diyos. Sinabi niya na si Moises ay sumulat tungkol sa kanya. Kung si Moises ay hindi umiiral, paano susulat isang tao na hindi naman pala umiiral? 'Di ba? Yun ang patutunayan niya mamaya na si Kristo ay nanlinlang, nandaya, hindi nagsasabi ng katotohanan. Sino pa? Si Kristo lang ba? Hindi. Marami pa. Iba't ibang mga propeta na binanggit ang si Moises. Sino pa? Yung mga apostol ni Kristo na sinasabi na si Moises ay totoong tao na nabuhay sa daigdig bilang isang tunay na tao. Bakit? Yung batas na ginagamit sa Israel na mahigpit nilang sinusunod, iniuugnay kay Moises. Kaya kung sasabihin niya na si Moises ay hindi totoong tao na umiral, isang malaking insulto ito sa bayang Israel. Bakit? Napakahigpit nilang sinusunod ang kautusan na iniuugnay kay Moises. Na sukdulang merong pinapatay para lang mapatupad yung batas na pinaiiral sa Israel. Meron ba namang bansa na papayag na sila'y patayin dahil sa kautusan na iniuugnay sa isang katang-isip na tao lang? Kaya patutunayan rin niya mamaya ng mga Israelita naloko or nalinlang ng maling paniniwala na si Moises ay talagang umiral. Ano pa? Yung sinasabi ng iba na hindi raw umiral si Moises bilang isang totoong tao, ito ay isang modernong argumento lang. Hindi ito pinag-uusapan noon. Bakit? Wala namang pagtatalo noon kung umiral ba talaga o hindi si Moises. Dahil lahat sila nagkakasundo. Kahit yung mga tao sa panahong yon, mga ancient writer, kagaya ni Josephus, ni Philo, ni Manetho, ni Strabo, yung iba doon ay mga anti-Jewish pa. Pero hindi nila pinagtalunan kung si Moises nga ba ay umiral o hindi. Walang naging debating ganon. Ewan ko nga ba bakit may debate ngayon. Kasi merong isang argumentong moderno na hindi naman pinagtatalunan noon. Bakit? Ano kaya ebidensya niya?
Meron kaya siyang positive evidence na may papakita? Baka naman sasabihin niya mamaya, wala kasing archaeological artifacts. O baka walang inscription, baka yun ang sabihin niya. Tandaan natin, may kasabihan tayo, the absence of evidence is not the evidence of absence. Hindi pwedeng patunayan na hindi umiiral ang isang bagay nang dahil lang sa walang ebidensya. Bakit? Alam natin na ang history ay dynamic. Ibig sabihin, ang historical consensus hindi fixed. At walang perpekto na historian. Kahit pa sabihin nila ideklara ng isang historical figure ay hindi umiral, hindi yun fixed. Hindi yun mapangahawakan. Unless mapatunayan niya na ang mga historian ay nagkiklaim ng omniscience. Kaya mahihirapan ka ngayon, Skylar? Napatunayan. Bakit? Kailangan mong pakita sa akin ng positive evidence. Bakit ako meron akong positive evidence? Ano yun? Yung Biblia mismo. Na nagpapatunay na hindi katang-isip si Moises, kundi totoong tao na nabuhay sa daigdig. Titingnan natin mamaya kung gaano ka-consistent yung standard mo. Kasi yan ang gagamitin ko para sukatin ka mamaya, lalong-lalo na sa paniniwala mo. Di ba? Kaya, sa pagkakataong ito, ay hindi ko na muna palalawakin dahil mamaya makikita nyo pa yung mga dahilan bakit natin natitiyak na si Moises ay totoong tao na nabuhay sa daigdig, na yung kanyang mga batas na iniuugnay sa kanya ay mahigpit na sinusunod ng bansang Israel. Di ba? Hindi ito isang mythology. Katunayan, hindi nga naging maganda yung naging pagtatapos ni Moises sapagkat hindi nga siya nakarating sa lupang pangako eh. 'Di ba? Kaya hindi ito isang katang-isip lamang. Kaya mamaya tingnan natin paano naman patutunayan. Paano patutunayan ni Skylar yung claim niya na hindi raw umiral? Ano kayang positive evidence ang kanyang gagamitin? Gagamitin niya kaya yung mga historian? Gagamitin niya kaya yung sasabihin niya na walang Egyptian na nagsabi na or ancient writer na Egyptian? Mamaya titingnan natin bakit kaya wala. Malalaman din natin mamaya yan. Kaya hanggang dito na lang muna at magandang gabi sa inyong lahat. Salamat. Okay, Kuya TGS, do you waive your time? Clarify lang natin. Kuya TGS, do you waive your time na? Yes. Yes, okay. So, ang ganda ng latag ni Kuya TGS, no? Ang daming point, no? So, balik naman tayo sa opposing team. 10 minutes para sa latag ni Skylar na nag-oppose sa idea na biblical Moses existed. So, ayan. Magsisimula ang timer, Sky, kapag nagsalita ka na. Clarification lang, 5 minutes lang yung Sige, 5. Sorry. Latag. Okay, sorry. Mali ako. Ang latag, 10 minutes, no? Magsisimula ang timer kapag nagsalita na si Sky. Okay. Tanong. Unang tanong. Okay, ang positive evidence ba, ang ibig sabihin ba niyan ay direktang sumusuporta o nagpapatunay sa isang claim? Yes or no? Yes. At ang Biblia mismo na pinaniniwalaan ng mga Israelita at mga Hudyo na iniuugnay kay Moises, lalo na ang Torah at Pentateuch, ay nagpapatunay na hindi katang-isip si Moises, kundi isang tunay na tao. Kaya nga mahigpit nila itong sinusunod dahil hindi naman sila susunod sa isang katang-isip lamang. Next question. Okay, next question. Ano ang positive evidence na meron ka na susuporta sa topic na si Moises ay nag-exist talaga? Ang Biblia mismo. Bakit? Ang Biblia mismo ay pwedeng gamitin as textual witness. Ang Biblia ay pwedeng gamitin historical book. At yung mga writer mismo ng Biblia nagpapatunay na talagang umiral si Moises ng direktang sinasabi nila. Hindi kailanman sinabi sa Biblia na hindi umiral si Moises o kathang-isip lamang si Moises. Walang gano'n. Nagkakaisa sila. Sila ay united sa paniniwala na si Moises ay totoong tao na umiral. Kaya hindi lang ito naisulat, hindi lang ito naipasa ng tradisyon
kundi naisulat pa. Next question. Next question. Tama ba according sa mga biblical scholar, sinasabi nila na si Moises ay nabuhay between 1500 to 1200 BCE or Wala pa ako 1400 nilalatag. BCE? Objection, wala pa ako nilalatag tungkol dyan. Mamaya mo na itanong. Counter. Objection, ano counter objection? Okay. Since sabi mo ang Biblia ang iyong positive evidence. Tama ba na sinabi mo kanina na ang Biblia ay sinusuportahan ng iba't ibang scholar at dumaan sa pag-aaral No, para mali. masabing credible ito? Strawman fallacy. Bakit? Ang sinasabi ko, yung mga biblical writer, yung gumawa mismo ng autograph, hindi yung mga Bible scholar. Strawman ibig fallacy sabihin, yun. okay. Hindi, teka lang. Strawman fallacy yun. Saglit lang sa inyong dalawa, no? Pause muna ng timer. Kuya TJS, avoid nyo po yung pagputol kay Skyler, no? Bago kayo magsagot. Okay, Hindi, tuloy tayo. objection yun kasi strawman fallacy yun eh. Okay, Skyler, may counter objection ba? Kung hindi, restate the question na tapos continue. Tapos mo. Okay, sige. Tanong, ang Biblia ba na ginagamit mo bilang positive evidence, peer-reviewed ba yan? Ano yan? Ang Biblia ba na ginagamit mo bilang positive evidence, peer-reviewed ba yan? Anong peer-reviewed? Baki-clarify. Peer-reviewed, ibig sabihin ang mga scholar, ang mga expert, may pagsusuri sa Biblia at sinasabi nila na tama ito bilang sanggunian, bilang historical evidence. Ang mga Bible scholar hati kasi ang kanilang mga opinion tungkol sa Biblia. Pero kasi bilang Kristiyano, hindi kami naniniwala na lahat ng Bible scholar ay tama ang interpretasyon sa Biblia. Ang tama ang interpretasyon sa Biblia, yung mismong sumulat ng autograph, yung mga original writer, pero yung nag-i-interpret lang ng Biblia mismo, kagaya ng mga Bible scholar, naghahati sila ng kanilang mga opinion. Next question. Sabi mo, noon wala namang pagtatalo ukol sa pag-iral ni Moises. Ang tanong ko, kailan ba nagsimula ang pagtatalo na mayroong pag-iral na hindi totoo na umiral si Moises? Tama yon, dahil wala naman tayo mababasa mga ancient writer na nagtalo sila tungkol sa pag-iral ni Moises. Ito ay modernong argumento lang ng mga Bible scholar at ng mga archaeologists. Dahil nga wala pa silang makita na dahil ang kanilang standard ng standard ng pag-iral ay hindi lang Biblia, kundi gusto nila na may outside the Bible at meron silang corroborative evidence. Next question. Okay na po ako doon. I will. Okay, so wave na daw ang time, no? Sa ano na ba tayo? Sa latag na ba tayo ni Skylar? Paki-clarify naman sa nakakaalam. Yes. Tama po. Okay, so balik na tayo sa latag. 10 minutes ulit, no? Sa opposing side. Mag-start ang timer kapag nagsalita na si Skylar. Okay. Nag-i-exist nga ba si Moises? Yan ang tanong, no? Kung ang Moises na binabanggit sa Biblia, sa Torah, no? Yan ay kailanman hindi nag-i-exist. Paano po natin nasabi? Dahil sa pamantayan na sinusunod natin, kung paano ba natin malalaman kung ang isang tao na binabanggit sa kwento ay totoo o katang-isip lamang. Meron po tayong tatlong option na ibibigay. Ito ay ayon sa mga archaeologists, mga eksperto o mga scholar. No? Option A, option B, option C. Sa option A, meron tayong physical remains. No? Isa sa pinakasikat na hari sa England ay si King Richard III. No, kilala siya dahil sa kwento ng War of the Roses. Favorite ko 'yun eh. Pinakahuling naging hari ng Plantagenet dynasty noong 1485. No, noong 2012, nakahanap ang mga doctor expert, researchers ng labi ng tao sa Leicester, England, no. So sa pamamagitan ng radiocarbon dating, DNA test at iba pang form of analysis, after 500 years, napatunayan beyond reasonable doubt na ang isang King Richard III sa kwento ng War of the Roses, no, sa kwento napatunayan na nag-i-exist talaga. Paano kung walang physical remains, no? Diyan po papasok ang ating option B. No, sa option B, archaeological evidence. Kung si King Richard ay nag-exist 500 years ago, dito tayo sa mas malayo, no? Example, si Alexander the Great na nabuhay around 300 BCE.
kahit wala ang kanyang physical remains at hindi mahanap, meron pa rin mga archaeological evidence na nagpapatunay na nag-exist siya. No? For example, mga sculptures ng kanyang muka kung saan dated ito, malapit kung kailan siya nabuhay. Merong mga coins minted during his lifetime kung saan nakaukit ang mukha niya at pangalan. Merong mga inscription, for example, yung Temple of Athena sa Priene, Greece, kung saan naka-inscript yung pangalan niya at dedication kay Athena Polias. Meron din iba pang archaeological sources outside sa Greece, no? Outside na yan, lumabas na. Tulad ng Babylonian cuneiform tablet kung saan nakatala ang pagkapanalo niya laban kay Persian King Darius. So, sa madaling salita, kahit hindi applicable yung option A, no, kung walang physical remains ang isang tao na isinasaad sa isang kwento o babasahin, through option B, beyond reasonable doubt, kaya natin patunayan na ang isang Alexander the Great totoong nag-i-exist sa mundo at hindi lang isang fictional character, no, tulad ni Moises. Paano kung walang physical remains at walang masyadong archaeological evidence? Paano natin mapapatunayan kung nag-i-exist nga ba in reality ang isang tauhan sa kwento? Paano natin ipoprove kung hindi applicable ang option A at B? Dito na ngayon papasok ang ating last option. Option C, textual source, no? Yung source lang ni TGS, Bible, di ba? Yun lang. So medyo tricky itong option C, no? Dahil napakaraming textual sources ang nagkukwento patungkol sa iba't ibang narratives. Kaya ang mga scholars or mga expert ay nakabuo ng tinatawag nating historical method para sa textual source. Para ma-determine through textual source kung ang isang tao sa kwento ay possible ba na nag-i-exist. Meron tayo 5 method, no? Historical method. Does the source match the archaeological record? Are there multiple sources that tell the same story? Is there any chance that the source is biased? How much time passed between the events and the written account of the event? And last, what genre of writing was used? So, dito tayo sa una. Okay? Does the source match the archaeological records? Most of the scholars agreed that Moses lived somewhere between 1500 BCE to 1200 BCE. No, according sa Numbers chapter 1, 45 verse 46, merong almost 600,000 na lalaking slave. Sa suma total, umaabot ng 2 milyon na Israelita, kasama mga bata. Ayon sa aklat ni Israel Finkelstein at Neil Silverman, no, na mababasa nyo sa kanilang libro na ang title, The Bible on Earth, walang kahit anong evidence na magpapatunay na ang isang Moises ay nag-e-exist at pinangunahan ng pag-alis ng milyong-milyon tao sa Egypt. Kahit yung paglalakbay nila sa Sinai ay wala ring ebidensya. At ang claim na ito ay sinusuportahan hindi lang ng isa, kundi ng iba at maraming historian expert. No? Pangalanan natin, tulad ni William Dever, Donald Redford, isang sa kanyang librong Israel Ancient Time, si Thomas Thompson, no, archaeologist, sa kanyang librong Introduction to the Hebrew Bible, at marami pang iba. No? Number 2, are there multiple story tell the same story? Bigyan ko kayo ng example ulit. Halimbawa, si Rizal, marami mga writers na nagsulat sa buhay niya. Andyan sila Austin Craig, Leon Maria Guerrero, si Teodora Alonso, at marami pang iba. At hindi magkakasalungat ang mga libro nila patungkol kay Rizal. Kaya masasabi natin na ang umiiral o kaalaman natin patungkol sa buhay ni Rizal ay totoo dahil walang contradiction sa iba't ibang libro yung talambuhay niya. Ngayon, balik tayo kay Moises. Maraming written accounts ang isinulat patungkol kay Moises. For example, sa mga Hellenistic version, merong mga accounts na sinasabing siya ay parang isang engineer na pinangunahan ng pagtatayo ng syudad. Merong mga libro na nagsasabi na siya ang nag-imbento ng alphabet. May nagsasabi na siya ang unang nag-introduce ng unang Egyptian law, no? According naman sa Roman historian na si Tacitus, no, sa kanyang librong Histories, sinabi niya doon na ang paglalakbay nila ay 6 na araw lang, no, sa disyerto, tapos sa 7 araw nakarating na sila sa Canaan, no? Hindi tugma doon sa nakasulat sa Bible sa Numbers chapter 14, 33 verse 34 na nagpalabay-labay sila sa desert sa loob ng 40 years. Paano naging accurate yung sinasabi niyang positive evidence daw niya yung Biblia, contradicting nga sa ebidensya na meron, di ba? So, makikita natin na maraming multiple sources na hindi tugma sa kwento ni Moises, kaya masasabi natin na hindi talaga totoong nag-e-exist si Moises. Number 3, is there any chance that the source is biased? Tulad ng ginagawa ni TGS, no? Bible lang ang referensya niya, bias talaga yan. Now, alam naman natin na ang biblical account patungkol sa buhay ni Moises ay bias talaga. Bakit? Dahil ang Biblia ay nagpo-promote ng religious worldview. Circular ka, boy. Kahit yung mga unbiblical account nga, sasabihin ng mga naniniwala kay Moises, bias pa rin. Bakit? Dahil sasabihin nila na ginawa lang ito para sa anti-Jewish propaganda. Para gumawa ng political twist ng version ng kwento ni Moises. So,
Fallacy pala yung buong latag nito ng TGS. No, number 4, how much time passed between the events and the written accounts of the events? Example, si Muhammad, nabanggit yung pangalan ni Muhammad outside Islamic source is 2 to 10 years after sa kanyang kamatayan. Mababasa natin yan sa librong Chronicles of Thomas the Presbyter at Doctrina Jacobi. Kay Jesus naman, unang nabanggit ang pangalan niya after his death sa mga non-Christian book is 60 years sa Antiquities of the Jews ni Flavius Josephus at doon sa Anas ni Tacitus 80 years after ng kanyang death. Ngayon balik tayo kay Moises. Si Moises naman, unang nabanggit ang kanyang pangalan sa non-Jewish book, no, almost 1,000 years, no, sa librong Egyptica ng isang Greek philosopher na si, ang pangalan nito, Hecateius yata, yon. Kung ang pagbabatayan ay yung posibilidad kung kailan naganap ang Exodus, 1,000 years yung pagitan, di ba? Mas malapit sa kamatayan, mas fresh ang story, mga kapatid, mas maraming details, mas malayo, mas parang hindi totoo. Biruin mo bakit kailangan umabot ng 1,000 years bago ka mapansin. Biruin mo, 2 million Jews yung dala mo, yung witness mo sa pagkakahati ng dagat. It means 2 million yung mga chismosa nun, tapos lalabas lang yung istorya mo after 1,000 years. Di ba? So, unang 4 pa lang ng ating historical methods, bagsak na talaga kung ang patutunayan natin na existence si Moises. Walang archaeological evidence na kahit ano, na kaya magpatunay ng existence niya. Walang multiple sources na nagsasad ng same na kwento ni Moises sa Biblia. Kaya di mo malaman kung sino mo yung paniniwalaan mo. Bias, kung paniniwala mo naman, Biblia, bias naman. Di ba? Biblia at ang Torah, dahil nagpo-promote nga ito ng religious worldview. No, para sa kanila, yan, libro na yan, tama. Kung bias ang Jewish text at totoong nag-e-exist si Moises, bakit nga aabot ng 1,000 years bago mabanggit ang pangalan niya sa non-Jewish text? Pero mo, hinati mo yung dagat. Ginawa mong dugo yung dagat. Nagpadala ka ng sandusen ng salot at kung ano pang himala pinagagawa mo. Pero yung pangalan mo hindi matunog. Lumabas lang sa bansa mo after 1,000 years. Di ba? Panglima at panghuli sa ating historical methods. What genre of writing was used? Di ba? Alam niyo mga kapatid, ang mga sinaunang tao ay hindi isinusulat ang history the way kung paano tayo magsulat sa panahon natin ngayon. Sa kanila, yung mga historical accounts were more often literary in nature. Tapos hinahaluan lang nila ito ng konting totoo. Tapos ini-embellish lang nila or pinapaganda yung istorya para makabuo ng narrative na ayon sa kagustuhan nila. Napakaraming literary tropes, na maraming literary borrowing na matatagpuan sa kwento ni Moises. Actually, hindi lang kay Moises kundi sa buong Biblia mismo, both old and new, no? At mamaya, no, sa ating second stand, ipapaliwanag natin kung ano nga ba yung mga binabanggit nating literary tropes, literary borrowing, literary dependence, at iba pang patungkol sa literature kung bakit nasabi natin na si Moises ay hindi tunay na existido sa mundo at isa lamang fictional historical fiction. At sasagutin din natin kung ang absence of evidence is the evidence of absence is pwede bang gamitin yun tulad ng sinasabi ni Tigis na hindi raw pwede yun. So, yun lang, no? Okay, thank you. Sana naintindihan nyo kahit mabilis yung salita ko. Okay, I take it no, na winave na ni Kuya Skylar ang kanyang time. So, balik tayo sa cross-examination, 5 minutes, no? Magsisimula kapag nagsalita na. Wait lang. Ready na. Medyo pinalis ako ng bawal na mag-park dito. Sige. Ready na ba yung timer? Ready na. Kanina ko pa po sinabi nyo kapag nagsalita Okay. start na yung timer. Sige. Sa lahat ng sinabi mo, Skylar, ano yung positive evidence na may papakita mo na sinasabi, inscription na sinasabi na hindi umiral si Moises? Ano doon sa lahat ng sinabi mo? Yes po, yung mga positive evidence na sinabi natin ay yung mga sulat mismo na sabi mo, pwede yung sulat tulad ng Biblia, no? Sulat ni Tacitus, sulat ni Flavius Josephus, kung saan hindi ito tugma sa sinasabi mong nag-e-exist si Moises. Next question. Okay, next question. Sabi mo hindi tugma. Sinabi ba doon na hindi nag-e-exist si Moises? Yes or no? Yes po, walang binanggit na pangalan lalo na sa sulat ni Tacitus. Wala siyang binanggit na pangalang Moises doon. Ang binanggit niya yung exile sa Exodus. Next question. Si Josephus ba meron siyang binanggit na Moses sa kanyang aklat?
Meron Meron o siyang binanggit na, meron. Meron ba siyang binanggit na hindi totoong umiral si Moises? Wala siyang binanggit na hindi umiral si Moises, pero yung aklat na binabanggit ni Josephus, hindi niya sulat yun. CP yung galing sa Hellenistic version para sabihin na gumagawa lang ng kwento ang mga Greek. Next question. Okay. So, sa makatuwid, sa lahat ng sinabi mo, wala kang may papakitang inscription, direktang sinabi, hindi umiral si Moises. Tama o mali? Pakiulit na po ng tanong, post the time. So, sa lahat ng sinabi mo, wala kang naipakitang inscription na nagsasabi na hindi totoong umiral si Moises. Oo, yes po. Sabihin na natin, wala akong naipakitang inscription na hindi umiiral si Moises. Kasi nga, wala naman talagang umiiral. Bakit magkakaroon ng inscription? Next question. So, ang standard mo, kapag walang inscription, hindi umiiral. Tama, mali? Tama. Ano nga isusulat mo sa inscription kung wala nga nag-exist? Okay, so yung milyon-milyong tao ay buburahin natin sa existence dahil hindi lahat ng taong umiral noon ay may inscription, yes or no? Kung ang tinutukoy mo, yung 2 milyong Israel na nag-excel doon, Objection. Yes or no? Categorical yun eh. Okay, Ang categorical tanong ko ay, style. so tatanggapin mo na buburahin ang lahat. Tatanggapin mo na, Restate the question na nakapost yung time, tapos pagtas mo restate yung question, tuloy yung time. Skylar, sagutin yung categorical bago i-justify yung sagot mo. okay. okay. So kung ang standard mo ay kapag walang inscription ay hindi umiiral, so buburahin natin sa kasaysayan ang lahat ng taong umiral na walang inscription sa panahon na yon. Yes or no? No, hindi ko po latag yon. Ang sabi niyo po sa latag lang. Wala akong nilatag na gano'n. Ang nilatag ko yung 2 milyong Israel na na-exile. Next question. Okay. Yun bang 2 milyong Israelite, meron ka bang nabasa na inscription tungkol sa kanila? Wala nga po nga nag-exist na 2 milyon, kaya walang inscription patungkol sa kanila. Next question. Pero meron ba nahukay na Meneptah-stil na binabanggit ang Israel sa noong 13th century BCE? Merong nahukay na yung sinasabi mong Meneptah-stil, pero hindi yon sinusuportahan ng mga kilalang archaeologists na may alam talaga, no, sa pagdating sa history. Next question. Walang sounds. Ay, nakamute pala. Wala pong Mr. Moderator. Hindi po nakapagtanong. Hindi ko narinig anong nangyari. Nawala yung signal ko, hindi ko narinig yung sagot niya. Okay. Pakisagot na lang ulit, Skylar, no? Tapos continue yung timer. Iulit po ng tanong kasi nawala. Okay, sige, ito na lang yung tanong. siya. Ito yung tanong ko, next question na lang. Yung bang mga binanggit mong scholar, meron bang nag-claim doon ng omniscience? Wala pa akong latag patungkol sa omniscient. Okay, Next wala. question. Tanggap mo ba na ang historical consensus ay dynamic? Yes or no? What do you mean dynamic? Hindi fixed, nagbabago. Pass po, depende po yan, no? Depende po. May So, bias po kasi dyan. Tanggap mo ba na may mga historical figure na pinagdududahan na umiiral ngayon na ngayon ay tinatanggap na nilang umiiral? No po. Ang kailangan po natin ebidensya na na may existence talaga si Moises. Next question. So walang historical figure na dating pinagdudahan na kalaunan ay tinanggap bilang umiiral. Wala. Pakiulit po yung tanong na naputol. So tanggap mo na walang historical figure na dating pinagdududahan na umiiral na kalaunan ay umiiral, walang ganong historical figure.
Meron dahil meron po silang ebidensya. Eh, yung kay Moises po kasi, walang ebidensya. Next question. So ibig sabihin, hindi nila tinutuldukan yung pag-iral. Tinuldukan na po yan kasi nga po, wala nga pong ebidensya na kahit ano. Okay. Sabi mo, kalaunan tinanggap din yung may mga historical figure na tinanggap din kalaunan. So, ano ang mali mo sagot? Tinuldukan yung mga historical figure na dating pinagdududahan o hindi tinuldukan? Okay po. Pakiulit po yung tanong, wala naman ng oras eh. Medyo mahaba din ganyan dyan. Okay na, Okay, tapos wait. na yung oras. Sagutin ko, pakiulit lang yung tanong. Basta yung oras, restate the question, huling question na yan, tapos sasagutin, tapos move on tayo sa rebuttal. Okay. Ano ang mali mong sagot? Kasi sabi mo, may mga historical figure na dating pinagdududahan na ngayon ay ngayon ay kinikilala. Pero sabi mo, tinutuldukan na yung isang historical figure. Ano ba ang mali mong sagot doon? Po kung maling sagot doon. Kaya po nasabi nating tinutuldukan na dahil base po doon sa malalaman po natin yan sa susunod instant eh. Sa susunod ko po kasi po tawag dito, yung kwento ni Moises ay hindi totoo o in-exaggerate lang sa ibang kwento kaya hindi talaga siya nag-exist. Kaya tuldok na siya. Next question. Okay, let's move on na sa rebuttal, no? Ilang minuto ang rebuttal? 10 minutes ulit? Okay, 10 minutes, no? Magsisimula ay ang affirmative, ba? Tama ba? Affirmative ang magsisimula ng rebuttal? Okay, as expected natin no, sa mga sagot ni Skylar, wala naman talaga siyang may papakitang positive evidence, inscription na nagsasabi na si Moises ay hindi umiral. Ginamit niya si Tacitus. Hindi naman sinabi ni Tacitus na hindi umiral si Moises eh. Bakit mo gagamitin yun? 'Di ba? At bakit si Tacitus ang gagamitin mo? Hindi naman Jew yun. 'Di ba? Si Josephus, ginamit mo pero wala rin naman sinabi si Josephus na hindi umiral si Moises. Di ba ang patutunayan mo hindi umiral si Moises? Pero bakit wala ka na ipakita? Sinasabi mo yung mga historical consensus nagsasabi hindi umiiral si Moises kasi wala pang nakikitang archaeological artifact. Wala pa, hindi mo pa tinutuldukan. Bakit? Ang history ay dynamic. Ang historical consensus ay dynamic. Ibig sabihin nagbabago kapag mayroong nakikitang ebidensya. Hindi mo pwedeng tuldukan. Bakit? Ang mga historian ay hindi nagkiklaim ng omniscience. Ang pwede nilang gawin ay tingnan kung plausible ba ang isang pangyayari or posible ba ang isang pangyayari. Pero hindi sila magkiklaim ng extreme na sasabing hindi umiral o umiral. Unless mapatunayan, pero hindi tinutuldukan. Pero tinuldukan mo, wala naman sinabing tinutuldukan na hindi umiral eh. Bakit? Wala pa. Pero hindi tinutuldukan. Bakit? Kasi may mga historical figure na dating pinagdududahan na kalaunan ay tinanggap din naman. Sino ang halimbawa? Si Pilato. Dati pinagdududahan, pero may nakita mga inscription. Kaya nagbago yung history. Yung historical consensus biglang iniba. Sino pa? Si Sargon II ng Biblia. Pinagdududahan pero kalaunan may nakita. At merong mga Semitic slaves na napatunayan sa mga inscription na nanirahan sa Egypt. At bakit mo naman aasahan ang Egypt na magkukwento ng kanilang pagkatalo dahil may mga Bible scholar, kaya kong isa-isahin sa'yo, na nagsasabi na ang mga Egyptian ng panahon na yon ay gumagamit ng Domnitia o Domnitia Memoriae. Alam mo yung ibig sabihin nun? O Damnatio Memoriae. Ano ibig sabihin nun? Binubura nila sa kasaysayan yung kanilang mga kabiguan, kahit yung kanilang mga paraon. Kaya bakit mo aasahan? Hindi naman neutral na nagtatago ng historical record ang Egypt dahil sila ay nagbibigay ng mga propaganda. Yung kanilang mga dokumento ay propagandist o propagandistic. Kung ano yung mabango sa kanilang kasaysayan, curated yung kanilang history. Maraming mga Bible scholar at mga Egyptologists ang nagpapatunay niyan. Tapos kukunin mo, aasahan mo na magkukwento sila ng pagkatalo nila, pagkabigo nila sa Israel. 'Di ba?
at hindi nangangahulugan na wala pang nakikitang archaeological artifacts ay hindi na umiiral. Bakit? Merong kasabihan, the absence of evidence is not the evidence of absence. Wala kang naipakitang ebidensya eh. Wala pang ebidensya na naipapakita ka. Pero tinutulukan mo na. So hindi mo pwedeng gamiting ebidensya yung kawalan ng ebidensya. Bakit? Ibabalik ko sa iyo yung standard mo. Dahil kung ganyan na yung standard, marami tayong buburahing tao sa buong mundo. Bakit? Hindi obligasyon ng history na mag-iwan ng bakas o archaeological artifacts ang bawat tao na nabuhay sa daigdig. Dahil kung ganyan ang standard mo, tatanggapin ko na ikaw ay lumitaw na parang kubute dito sa daigdig. Bakit? Kilala mo ba ang ninuno mo ng 1st century? Meron ka bang archaeological artifact na may hawak ka na tungkol sa mga ninuno mo ng 1st century? Meron ka bang textual sources? Nagpapatunay may ninuno ka ng 1st century? Kilala mo ba pangalan ng ninuno mo ng 1st century? So kung gagamitin natin ang standard mo na walang archaeological artifact, tatanggapin natin, isa kang kabute na lumitaw dito sa daigdig, wala kang ninuno. Kaya, hindi ko mawala pang archaeological artifacts na naiwan. Hindi obligasyon ng history na mag-iwan ng archaeological artifacts sa lahat ng tao na nabuhay sa daigdig. Dahil kung ganyan ang standard mo, bilyong-bilyong tao ang buburahin mo sa kasaysayan na umiral sila sa daigdig dahil lang sa walang naiwang bakas ng kanilang pag-iral. Ganong kababaw ang iyong argumento na kung walang archaeological artifacts, nagbabase ka sa absence of evidence, tatanggap mo na agad na hindi umiral, bilyong-bilyong tao ang buburahin mo sa kapisan. Sige, tanggapin natin walang naiwang artifacts or walang naiwang bakas ang Israel. Tatanggapin na ba natin na hindi umiral ang mga ninuno ng Israelita nung panahon na yon? Ganun ang standard mo eh. Masyadong mahina. Masyadong mahina yung standard mo para patunayan hindi umiiral. Napakababaw. Kanina sa pagtatanong, parang ikaw lang nagdidesisyon na hindi umiral eh. Bakit? Hindi naman kasi magkiklaim ang mga historian ng omniscience. Na sigurado sila na hindi talaga umiral. Ikaw lang ang nagsasabi na tinuldukan na. Pwede mo sabihin, hindi pa napapatunayan, pero yung tutuldukan mo, napakatinding, napaka-extreme na claim naman nun. Diba? Maraming mga historical figure na napatunayang umiiral, kalaunan na nang una ay pinagdududahan. Bakit? Kagaya na sinabi ko kanina, ang history ay very dynamic, hindi fixed, nagbabago. Kaya hindi mo pwedeng tuldukan ang history. Sino ka para tuldukan mo? Ikaw nga, naniniwalang may DNA ang Anunnaki. Pero wala ka naman nakita. Wala kang archaeological artifacts na nagpapatunay may DNA sila. Pero pinaniniwalaan mo, double standard ka eh. Di ba? Kaya, yung iyong argumento na nagpakita ka pa ng mga ng paraan para mapatunayan na sinong government bodies or authority ang nagsabi na yun ay superior, na dapat ganun ang pagpapatunay. Lahat ba sumasang-ayon sa ganung paraan? Hindi. Bakit? Sa akin sinasabi mo na halatang kinopya ang Biblia. Non sequitur, doesn't follow. Bakit? Kahit pa sabihin natin kinopya ang Biblia, hindi nagpapatunay na hindi umiral si Moises. Walang koneksyon. Para mo na rin sinabi na kapag ka merong nauna na bata sa Babylon, tatanggapin na natin na hindi umiral si Hammurabi. Tatanggapin natin kapag may naunang astronomy sa Mesopotamia, tatanggapin natin hindi umiral si Aristotle. Tatanggapin natin kapag may naunang philosophy sa Greece, ay tatanggapin natin hindi umiiral si Socrates. Walang koneksyon sa pag-iral, yung pagkopya. Kahit pa sabihin natin, for the sake of argument, kinopya, sige. Pero walang koneksyon sa hindi pag-iral, sa pag-iral. Isa pa nga, para mo na rin sinabing umiral, bakit? Paano ko kopya ng taong hindi umiral ang isang bagay?
Paano ko kopya hindi umiral? Di ba? Parang sinasabi mo na ikaw ang tama. Samantalang, kahit ikaw, hindi ka naman magkiklaim ng omniscience. Hindi ka nga sigurado sa mga sinasabi mo kanina eh. Yung standard na ginagamit mo, hindi papasa. Kaya, hindi ko alam na ganyan kababaw ang iyong argument. Akala ko medyo malalim kasi nung naghamon ka, akala ko malalim. Actually, hindi nga kita pinagandaan. Para lang matuloy, nandito ako sa sasakyan. Para lang pagbigyan, pero hindi ko na-expect na napakababaw ng iyong mga argumento para lang patunayan hindi umira si Moises. Yun lang, maraming salamat. Okay, I take it na win-wave na ni Kuya TJS ang kanyang time, no? Rebuttal, no? Pakiset ng timer, 10 minutes ulit. Rebuttal ni Kuya Skylar. Magsa-start ang timer kapag nagsalita na siya. Ayan, Kuya Sky, nandiyan ba kayo, Kuya Sky? Excuse me, Mr. Moderator. Yo. Can I excuse? Yes. Di po ba cross-exam po after ng rebuttal stand? Cross exam ba ulit? I thought, akala ko ba, 2 pala tayo, no? 2 cross exam pala. Okay, so cross exam daw. 5 minutes ulit yun, no? Sige. Not mistaken. Okay, 5 minutes daw, tawag dito, Joey. So, 5 minutes, magsa-start yung timer kapag nagsalita na, go. Sige. Nagbanggit ka ng mga Egyptologists, mga scholar kanina. Sino mga Egyptologists or Bible scholar ang nagsasabing merong direct evidence patungkol kay Moises? Objection na moderator. Okay, what's the objection? Ginamit ko ang Egyptologists para patunayan na ang mga Egyptian ay gumagamit ng damnatio memoriae or nagpapatunay na ang mga Egyptian ay mga propagandistic. Hindi ko sila ginamit para patunayang umiral si Moises. Okay, so Skylar, restate ng question, post yung time, tapos kapag tapos na yung question, continue yung time. So, ibig sabihin, tanggap mo ba na yung binabanggit mong Domrey na yan na ginagamit ng Egyptologists, hindi nagpapatunay ng existence ni Moises? Ano yung banggit mo? Ano? Yung binabanggit mo, hindi ko alam paano banggitin eh. Paki-clarify naman ng moderator ano ba yung binanggit niyang Domrey ba? Pakilinaw kasi hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo eh. Ano daw? Yung sinasabi mo na ginagamit ng Egyptologists, ang sabi mo, hindi naman yan sinasabi na umiiral yung Moises. Banggitin mo yung sinabi mo kasi hindi ko alam kung ano yung tanong mo eh. Yun nga yung, paki-clarify sa akin yung binanggit mong parang ginagamit ng Egyptologists. Okay, Clarification lang yun. Hindi tanong yun eh, clarification yun eh. okay, TJS, clarify daw yung latag na post yung timer. Kapag na-clarify na continue yung time. Go. Actually hindi naman tanong yun eh, 'di ba? Ang trabaho ko ngayon ay sumagot sa tanong. Parang hindi naman tanong yun eh. Parang pa-command siya. Okay. Hindi, sumagot ka na nga dun. Ay, sige. Next question. Next, move on na tayo sa next question. Kuya Joey, pa-continue ng time. So tanggap mo na yung mga Egyptologists na binabanggit mo, wala silang evidence na umiiral si Moises? Wala pa silang evidence, yes, at wala rin silang evidence na hindi umiral. Ano ang ginawa ko para gamitin sila? Para patunayan na hindi natin pwedeng pagbatayan na kung walang binanggit ng mga inscription sa Egypt ay palalabasin na natin na hindi umiral. Bakit? Hindi natin mapangahawakan ng mga Egyptian sa panahon na yon dahil sila ay propagandistic. Kung ano yung mabango sa kanilang kasaysayan, yun lang ang sinusulat nila, yun lang ang tinatala na curated ang kanilang history. Next question. Yung kawalan ba ng ebidensya ay pagpuprove ba ng isang Moises ay may existence? Ikaw ang walang ebidensya, ako meron. Sabi ko nga sa iyo, meron akong positive evidence, ikaw ang wala. 'Di ba? Kaya ang tanong mo ay para sa iyo. Kawalan ng ebidensya, ako meron. Biblia ang ebidensya ko. Next question.
Kung yung Biblia ay ang ebidensya mo, no? At nabuhay si Moises 1500 to 1200 BCE at naisulat lang ang patungkol kay Moises after 1000 years, ano ang positive evidence na maibibigay mo para masabing tugma yung nakasulat sa Biblia at doon sa nangyari sa buhay sa 1500 to 1200 BCE? Anong evidence? Sabi nga sa iyo, ang mga historian ay hindi nagki-claim ng omniscience. Bakit? Hindi naman nila nakita ang autograph ni Moises eh. Ang nakita nila yung copy, kumbaga kung ano yung available na nakita nila, hindi nagpapatunay na hindi talaga sumulat si Moises. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi tugma dahil hindi nila nakita yung mismong autograph na sinulat ni Moises. Ang nakita lang nila yung kopya ng ginawa mismo ni Moises na ang akala tuloy nila hindi tugma. Next question. Kung sinasabi mo, sinulat ito ni Moises, no? Meron ka bang patunay na sinulat talaga ito ni Moises? May ebidensya ka ba? Meron! Bakit? Si Kristo mismo hindi magsisinungaling. Sabi ni Kristo, si Moises ay sumulat tungkol sa akin. Objection, moderator. What's the objection? Circular na po yun. Isa pa, hindi naman dapat kasama si Jesus dito. Wala pa si Jesus yung panahon na yun. Objection, moderator. Kaya ano yung Kasi counter? Ako ang tinatanong niya eh. Hindi naman yung sarili niya yung tinatanong niya. So sasagot ako, batay sa sagot ko. Meron akong ebidensya. Ngayon, kung ayaw niya ng sagot ko, magtanong na lang siya. Okay, about na tawag dito, avoid na lang natin yung circular, no? Pero Sky, siguro mag-move na lang tayo sa next question since move na lang tayo sa next question. Continue time. Okay, bilang ginamit mo si Jesus, anong patunay mo na dahil in-affirm ni Jesus, no, yung sulat ni Moises, may katotohanan na yung sulat na yun patungkol sa existence ni Moises? Anong patunay mo? Meron, si Kristo mismo eh. Hindi naman magsisinungaling yun. Dahil sugo ng tunay na Diyos yun eh. Hindi naman sugo ng alien yun eh. Sugo ng tunay na Diyos yun. At si Kristo, hindi nagkasala, hindi nagsinungaling, hindi nanlinlang yun. Kaya nang sabihin niya na si Moises ay sumulat tungkol sa akin, ina-affirm niya na meron talagang isinulat si Moises. At ilang beses niya binanggit ang tungkol sa kautusan ni Moises. Binanggit niya na sumulat si Moises, binabanggit din niya ang kautusan ni Moises. Kaya yun ang nagpapatunay na iyon na isinulat ni Moises. Next question. Bukod kay Jesus, meron ka pa bang ibang ebidensya o tao na magsasabi na yung sinulat ni Moises tugma doon sa nangyari 1500 to 1200 BCE kahit after 1000 years pa lumabas yung sulat? Meron ba bukod kay Jesus? Objection, moderator. Okay, what's the objection? Fallacy of begging the question. Okay. So, ano na lang, state natin yung question, no? Reminder lang, Skylar, itong tinatanong mo, Cristiano. So, hindi natin nanin yung circular at ang topic natin ay, did the biblical Moses exist? Okay, state the question, then continue ang timer after. Sige, okay na yan. Wait my time. Okay, wave na daw yung time. So, May 1 minute pa, ayaw na. Okay, wave na daw yung time. Okay na yan. Guys. Okay na yan. Okay. So, move on tayo sa latag. Ad nauseam na lang tayo eh. Okay, move on tayo sa latag sa rebuttal ni Skylar, no? Okay, 10 minutes. Magsa-start ang timer kapag nagsalita na si Kuya Sky. Go. Okay. Ito ay babaliwanag natin dito kung bakit tuldok na, no? Na hindi talaga nag-e-exist si Moises. At walang kwenta yung sinasabi niya. Hindi applicable. Oo, tama, nagbabago naman talaga ang history. Pero hindi applicable yun pag patungkol kay Moises. So dito, ipapaliwanag natin kung bakit hindi totoong nag-e-exist yung kinikilalan nilang propeta na si Moises, no? Ilalatag natin kung saan nanggaling yung mga historical events na nangyari noon at nilagay nila sa kwento ng gawa-gawa nilang Moises. So, una, yung kapanganakan ni Moises kung saan inilagay siya sa isang basket. Noong sanggol pa lang siya, ay pinaanod sa ilog and later on natagpuan ng anak ng Pero ay parallel sa kwento Nino, binanggit niya kanina, no? Si King Sargon, no? Yung kwento ni King Sargon ay naisulat 2300 BCE sa isang cuneiform clay tablet, mas matanda ng 1000 years bago pa maisulat o mangyari yung sinasabi nilang kwento ni Moises. Pangalawa, sa Ipuwer Papyrus, isang Egyptian text kung saan
nakasaad ang kwento ni Ipuwer tungkol sa nangyayari sa Egypt. Pangyayari tulad ng pagdating ng mga salot, pagkakaroon ng kaguluhan at paglalarawan na naging dugo ang ilog Nilo. Di ba? Ang Ipuwer Papyrus, tinatayang naisulat yan 2100 BCE, mas matanda ng 200 years bago pa isilang si Moises. Pangatlo, yung pagkakahati ng dagat. Ang pagkakahati ng dagat ay hindi na po bago yan, no? Merong mga symbolical story na nauna nang naipahayag bago pa mag-exist ang kwento ni Moises. For example, sa Enuma Elish, no, 800 BCE, pinakita dito na yung Diyos ko na si Marduk ay hinati yung dagat o tubig. Na sumisimbolo sa Diyos na si Tiamat. Sa Epic of Gilgamesh, 2100 BCE, pinapakita dito na mayroong pagkontrol o pagpapahinto sa malaking bahagi ng tubig. Pang-apat, merong kwento mula sa sipi ng isang Greek historian na si Maneto, maganda patungkol kay Osarsep, na nangyari during Hyksos period, 1650 BCE to 1550 BCE. Mas matanda pa rin, no? Bago yung kwento ni Moises. No, ang kwento dito, merong isang paraon na nag-utos na kung gusto nilang pagpalain at gumaling ang mga may sakit, kailangan maglingkod sila sa Diyos. Nagtipon ang lahat ng mga mabababang uri ng tao, umaabot ng mga 80,000, at ipinadala sa mga minahan para maglingkod sa Diyos. Isa sa mga alipin na yon ay si Osarsep, na namumuno ng grupo ng mga alipin. Sa hirap ng pagmimina, itong si Osarsep ay nakipagkasundo sa mga Hyksos para wakasan ang pagkakaalipin sa kanila. At doon tinalo nila ang Pero at namuno si Osarsep sa Ehipto. At pinalitan niya ang kanyang pangalan bilang Moises. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, nagbalik ang mga Pero at pinalaya sila Osarsep at yung mga Hyksos. Itinaboy sila hanggang sa hangganan ng Syria at Judea. No? Kung saan, doon sila nanirahan at itinatag na nila yung bayan nila at dala nila yung mga batas na ginawa ni Osarsep, no? Similar sa kwento ni ni Moises lahat ng binanggit ko no? Parehas sa kwento ni Moises yung kwento ni Osarsep, kaya kung itataya sa panahon kung kailan sila nabuhay, doon din namuno yung Pero na si Akhenaten na nagpo-promote ng monotheistic belief. Same kay Osarsep. Same sa biblical Moises nila na nagpo-promote ng monotheistic belief. No? Silang tatlo, lahat sila namuno sa Egypt. May katotohanan ba ang kwento ni Maneto or ang totoo ay ang kwento ni Moises sa Biblia, di ba? Na kinikilalang ayon sa mga kilalang eksperto, no? Tulad ni Just Asman, no, na isang Egyptology, sinabi niya na mas totoo ang kwento ni Osarsep kaysa kay Moises. Sabi ni James Bristol, biblical scholar, sinusuportahan yan. Hindi lang 'yon, sila marami. At marami pang iba ang nagpatotoo na ang kwento ni Osarsep ang tunay na naganap sa kasaysayan at dito lamang hinango o kinopya ang kwento ng Exodus. No? Kahit si Tacitus na Roman historian may paglalahad patungkol sa exile ng Exodus. Ngunit kung susuriin mo ang tala ni Tacitus, mas malapit o mas kaparehas nito ang kwento ni Osarsep kaysa sa kwento ng biblical Moises. Ngayon, hindi niya pwedeng pamalian na si Tacitus. Hindi niya pwede pamalian si Tacitus dahil ginagamit nila yan para i-prove na nag-exist yung Jesus nila. Kung sasabihin niya mali ang sipi ni Tacitus, ilalabas niya walang credibility si Tacitus at maaari na rin natin pabulaanan na sabihin na mali yung kwento niya pagdating kay Jesus, di ba? Kasi hindi na siya credible Mali yung kwento niya kay Moises tapos gagamitin mo yung nagkwento kay Moises na mali para patutuhanan yung kwento ni Jesus. Di ba? Ganun din si Flavius Josephus na sinipi ba mismo yung kwento ni Maneto kay Osarsep, no? Yun sa kanyang librong Against the Appian, no? Itong ating nilahad ngayon ay nagpapatunay lang. Patunay na yan na ang kwento ni Moises ay hinango lang o impluwensya lang ng mas nauna pang kwento o kasaysayan at ginamit ito ng nagsulat ng Exodus para makabuo ng sariling narratives. Para lang makapag-promote ng religious worldview. No? Ang dami-daming literary tropes, literary borrowing na makikita o mababasa natin sa kwento ni Moises. Ang daming pattern ng kwento na makikita o mababasa natin sa iba din na kwento na mas nauna pa sa kanya. Di ba? Pag sinabi nating literary tropes, no? Ito yung estilo or genre of writing na ginagamit ng unang manunulat. At ginamit din ng mga sumunod na manunulat. At ito pa, hindi lang tropes, hindi lang estilo ng pagsusutang ginaya, kundi yung tinatawag nating literary dependence ng kwento ng biblical Moises.
Ano ba yung literary dependence, no? Yung literary dependence, ipinakilala yan ng mga kilalang scholar, no? Tulad nila Jean Astrock at marami pang iba. Para sa historical criticism, kung saan sinasabi nila na ito ay direktang kinuha ang kwento sa kwento ng iba. Malalaman mo na ito ay literary dependence dahil sa mga kwento, hindi lang sa pagkakahalintulad, kundi pati sa chronological order or pagkakasunod-sunod ng pangyayari tulad ng kwento ni Osar Sep, no? Yung pagkakaparehas ng mga salita na ginamit sa kwento. Di ba? Kaya malinaw po no, sa ating latag na kung magbabase tayo sa mga sinaunang kasaysayan, sinaunang record, sinaunang scriptures, sinaunang evidence at mga literary techniques, masasabi natin na bago pa ang kwento ng biblical Moises na ipinakikilala ng Torah o ng Old Testament, mababasa na natin ang halos kabuuan ng kwento sa mga mas nauna pang kwento ng kasaysayan, no, ng ating mundo. Pangalawa, ang kawalan ng ebidensya ng pagpapatuto sa kwento ni Moises at ng Exodus ay isa lang patunay na ang kwento niya ay isa lang uri ng literary dependence na hinango o impluwensya lang sa mas nauna pang kwento o kahintulad ni Moises, no? Kaya ang pinaka-ebidensya natin diyan ay yung mga kwento ng mga sinaunang historical figure na meron talagang ebidensya na makikita mo na yung kwento ni Moises, sa kanila talaga tumutukoy at hindi doon sa biblical Moises. So, kaya yung sinasabi niyang the absence of evidence is the evidence of absence, applicable yung kasi hindi naman talaga nag-i-exist yung Moises unless may nag-i-exist. Kailangan patunayan niya muna, kahit hint. Di ba? Wala namang problema kung Kristiyano siya at Bible yung gagamitin niya. Confirmation bias yun. Natural, yun yung papanigan niya. Ang problema, hindi mo naman mapatotohanan yung Bible kung totoo. 'Di ba? Si Jesus lang yung evidence mo, yung witness mo. Claim din ng Bible 'yun. No, ang sinasabi lang natin dito kung ano yung nakasulat sa Bible. Walang direktang sumusuporta doon para patunayan yung existence ni Moises. 'Di ba? Yun eh. So ayun lang no. Thank you. May tayo na. Si Kuya Sky, wini-wave na ang kanyang time. So, move on tayo sa cross-examination. 5 minutes. Magsa-start ang time kapag nagsalita na si Kuya TJS. Go. Sabi mo, hindi binanggit ni Tacitus si Moises. Kino-confirm mo ba yun? Yes or no? Hindi wala siyang binanggit no doon sa exile ng Objection, mga moderator. Ano yun eh? Categorical. Pero I think naputol lang yung oo niya. Skylar, clarify na lang, categorical muna, yes or no muna, then justification, go. Yes, walang nabanggit. Kung ang pag-uusapan, yung kwento patungkol sa biblical Moises. Nabasa mo ba yung sulat ni Tacitus, Histories, chapter 5, chapter 2 to 5? Nabasa mo na? Yes or no? Hindi ko nabasa yung chapter 2 to 5, pero ang binabanggit ko yung sa 5.3 yata or 3.5 patungkol doon sa kwento na meron sa Bible kung saan walang nabanggit na Moises doon. Binanggit sa chapter 2 to 5 ng Histories na aklat ni Tacitus yung pangalang Moses. Ang tanong, sinong Moses Tulad ng ang sinabi ko tinutukoy kanina niya? doon sa latag ko, Objection, si moderator. Osarsep nagpalit ng pangalan bilang Objection, Moises, pero hindi moderator. tumutukoy yon sa biblical Moises. Kaya na objection, Hindi pa na ako tapos objection. Hindi pa ako Okay, tapos okay, sumasagot. Sky, avoid yung pagsawsaw habang nagsasalita. Paano? Patapusin natin yung tanong, then tsaka ka sasagot. Okay. Sabi mo, hindi binanggit yung pangalan Moises ni Tacitus. Sa aklat ni Tacitus na Histories chapter 2 to 5, binanggit yung Moses. Ang tanong, sinong Moses ang tinutukoy ni Tacitus sa aklat na yon? Tulad ng nilatag ko kanina, ang binabanggit na Moises doon ay si Osarsep at hindi yung biblical Moises. Next question. Binanggit yung Egypt doon eh. Si Moises ba na taga-Egypt ay si Osarsep ba yun? Yes po, si Osarsep, tulad ng latag ko kanina, ayon sa kwento ni Manetto, naghari sa Egypt. Next question. Okay. Next question. Sabi mo, kapag ka walang archaeological evidence, tatanggapin na natin na hindi umiiral, di ba? Meron ka bang archaeological evidence ng ninuno mo ng first century? Meron o wala? Out of topic na po yan, moderator, objection. Counter objection, moderator. Okay, counter objection.
Tinetest ko ang standard na ginagamit niya para laban sa kanya. Kaya pasok yun sa paksa dahil ginamit niyang standard yun para patunayan hindi umira si Moises. Okay, okay. Justified naman yung question no, Sky, so pakisagot na lang. Okay, ulit muna ang tanong. Meron ka bang archaeological artifacts ng ninuno mo ng first century? Meron o wala? Okay, go lang. Pause muna yung timer. Okay, wait lang. No? Pause muna yung timer. Restate the question. Kapag tapos i-restate, tsaka mag-continue yung time. Meron archaeological artifacts or evidence ng ninuno mo ng first century? Meron o wala? Wala po akong archaeological evidence para patunayan yung ninuno ko ng first century. Pero meron po tayong option na nilatag ko sa first stand ko, no? Yung option A at option B. At hindi po applicable kay Moises yun dahil hindi nga nag-e-exist. Pinaliwanag ko na kanina sa first stand. Okay, gamitin natin yung option B. Meron ka bang textual source ng ninuno mo ng first century? Meron o wala? Ay, hindi po option C po yung textual source. Objection. Meron o wala eh. Ano muna, Sky, no? Address muna natin yung yes or no and bakit. Okay, yung categorical, huwag natin kalimutan. Okay po. Wala po akong textual source nung ninuno natin. Pero ayon po sa latag ko kanina, meron po tayong tatlong option na gagamitin para patunayan kung ang isang tao ay nag-e-exist. Hindi lang po yung option C na binabanggit niyang textual source. Okay. Okay po. So sinasang-ayon na mo yung option C para patunayan na ang isang tao ay umiiral kahit walang archaeological evidence at textual witness. Sinasang-ayon mo yun. Yes or no? Kung nakinig po siya ng nilatag ko kanina. Objection, no? moderator. Yes or no? Sky, huwag natin Okay. Sige. Yes and no. Okay, go. Sorry naman. No? So Pakiulit mo na. sinasang-ayon mo yung third option kahit walang archaeological evidence at walang textual source para patunayan umiiral lang isang tao. Sinasang-ayon mo. Yes or no? Hindi ko po sinasang-uyunan dahil ang nakalagay po doon sa ating option C, textual source, yung historical method, number 1 pa nga po, that's the source. Kung yung source ba, kayang tawag dito, ay may direkta bang ugnayan sa isang archaeological evidence? Next question. Okay. Nagawa mo ba yun sa ninuno mo ng first century? Yes or no? No po, pero ang sabi ko nga po, no, ad nauseam po tayo. No? Hindi lang po tayo sa C. Kung hindi nga po applicable yung C, tatlong option po yun. Gagamitin po natin yung option A at option B. Bakit nagpo-focus ka lang sa option C? Tatlo nga dapat na gamitin mo yun. Gagamitin mo lang yung isa kapag hindi applicable yung isa or yung isa pa. Next question po. So ibig sabihin tatanggapin lang natin na umiiral ang ninuno mo kapag ka napatunayan mo using the option C. Yes or no? Paulit-ulit po tayo, no? Ad nauseam. Hindi nga po tayo, kapag hindi po napatunayan ng option C, may option A nga po at option B. Nakikinig po ba kayo ng latag ko kanina? Okay, so ano na tayo? Lipat na tayo. Yun bang mga historian na binanggit mo, nag-claim ba sila ng omniscience? Yes or no? Hindi po sila nag-omniscience, pero base po dun sa paliwanag nila at sa mga available na evidence, napatunayan po, no, base sa second stand ko, na yung kwento ni Moises, ayon lang sa mga sinaunang kwento, na mga sinaunang historical figure, dun lang po hinango. Next question. So tanggap mo na hindi omniscience. Ibig sabihin, hindi matibay dahil hindi omniscience. Yes or no? Hindi po siya matibay, pero masasabi po natin, true dun sa method na ginamit, na-prove pa rin po, no? Kasi sabi mo nga, ang history nagbabago, pero meron po silang pamantayan na ginagamit. At doon na-prove po natin na itong talagang mga kwento ni Moises, hango lang, tawag dito, copy lang doon sa sinaunang kwento. Next question. Okay. Okay na ako. Time, no? That's time. Okay, thank you, no? Sa conclusion na tayo. So, ang una magko-conclude is yung opposing, which is si Skylar. 5 minutes lang yan, Kuya Joey. If I'm not mistaken, no? 5 minutes lang sa amin nila ang conclusion. Ang una magko-conclusion ay si Kuya Skylar. Tawag dito, mag-start ulit ang timer kapag nagsalita siya as usual. Yung sinasabi kasing omniscience, no, ang dami nagre-react sa baba. Hindi naman kasi Diyos yung mga tao. O yung tao pwede magkamali. Pero yung
yung mga ginamit nilang method tulad ng nilatag ko, malinaw na prove na hindi talaga nag-exist si Moises. Tsaka ang burden talaga sa amin dito kung sino ang magpapatunay. Siyempre naniniwala kay Moises. Actually, dapat nga wala na akong patunayan dito kasi wala naman nag-exist eh. Pero napatunayan po natin through literary proofs, through DNA analysis, through archaeological evidence na hindi nga talaga si Moises yung binabanggit doon, kundi kwento ng mga ibang tao, no? Tsaka nagbabase lang naman siya diyan sa pananampalataya niya sa Bible. Yan lang talaga ang magiging ebidensya niya, yung Bible. Confirmation bias yan dahil siya nga ay Kristiyano. Pero hindi niya kayang patunayan yan, no? Through evidence, through physical remains, wala lahat eh. Through textual source, wala pa rin eh. Ang textual source na meron lang sila, Bible. Debatable pa. Bible pa lang, debatable na. Nilalaman pa kaya ng Bible, no? Tsaka, hindi naman niya napamalian eh. Napamalian niya ba si King Sargon? Napamalian ba niya yung mga historical events na binanggit ko? No? Napamalian niya ba yung lahat na halos, yung kwento ni Moises galing doon, napamalian niya ba doon? Wala siya napamalian doon. Kahit doon sa mga unang nilatag ko, kung paano natin i-determine kung ang isang tao, para patunayan nag-i-exist, wala siya napamalian doon. Wala siya ni isa, kahit anong isang napamalian doon. No, kaya masasabi natin, malinaw at na-prove, no, sa mga taong nakakaintindi, no, doon sa mga nilatag ko na wala talaga eh. Nada, zero. Hindi mapapatunayan sa kahit anong paraan ang pag-iral ng isang Moises. Ang magiging pwedeng gamitin lang nila bilang patunay ay yung pagiging Kristiyano nila. Yung pananampalataya nila. Yung Biblia nila na debatable, na ang gulo ng kwento. Na halos sinasabi ko nga, yung buong Biblia na yan, even New Testament, literary dependence din yan sa ibang historical events, mga historical books, at sa mga sinauna pang kasaysayan. Kaya masasabi natin, no, na ang kwento ni Moises ay kopya o hango lamang o ang konsepto na nangyari sa buhay ni Moises hinango lang doon sa mga nabanggit natin na mga nauna pang historical events bago pa yung kay Moises. Wala eh. Buruin mo, 1500 to 1200 BCE, nangyari yung exile, 200 million Jews, 2 million Jews, ang lumaya sa Egypt, tapos pumunta ng Canaan. Paano mangyayari yun? Noong mga panahon na yun, yung Canaan, under pa rin ng pamumuno ng Egypt. Di ba? Sira ulo ba yung mga Israel, tatakas ka sa Egyptian, tapos pupunta ka sa mga Egyptian? Paano nangyari yun? No? Even yung mga binabanggit niyang istorya, di ba? Binanggit ko nga kanina, hindi tugma. Hindi tugma. Yung sinasabi ng mga historian, doon sa nakasulat sa Biblia. Di ba? Gagamitin pa niya, sinabi pa niya kanina, may nabanggit daw ng Moises. Hindi nga yung Moises na sa Biblia yung binabanggit noon, hindi kasi siya nakikinig ng paliwanag ko no? Hindi niya napabalian si Osarsep. Yung binabanggit ng Moises doon, si Osarsep. Tsaka kung sasabihin natin na si Moises ngayon, hindi pa rin credible kasi bakit ang sabi 6 days tapos 7 days nandun na sa Canaan. Same nung sinasabi niya nagbanggit ng pangalan ni Moises, contradicting na yun sa Bible niya. Ano yung gumagamit siya ng hindi credible na source para i-affirm yung Bible niya? Pwede ba yun? So, malinaw, no? Medyo nag-struggle lang tayo sa pero malinaw through entire debate na wala siyang napamalian sa latag ko at wala rin siyang napatunayan. Siya nga dapat ang magpatunay na nag-i-exist si Moises, pero wala eh. So, yun lang, no? I wave my time. Thank you sa lahat na nakinig. No, sana may natutunan kayo kahit ganun yung latag. Bago tayo lumipat kay TJS, no, comment lang natin na walang ad hom na nangyari all throughout the which is not very very normal, so commendable talaga. Move on tayo sa conclusion ni Kuya TJS. Magsa-start ang timer kapag magsalita ka na, Kuya TJS. Okay, medyo nahihilo na itong si Skylar. Bakit ka naman pabubulaanan yung sinasabi mong mga historical figure? Hindi naman nagpapatunay yon na hindi umiiral si Moises. 'Di ba? Walang koneksyon kahit nga sagutin ko 'yan Kahit nga i-rebut ko 'yan yung sinasabi mong mga historical figure na yan, hindi nagpapatunay na hindi umiral si Moises.
non sequitur. Bakit? Kahit pa sabihin nating totoo yung sinasabi mo na yung tungkol kay Osersep, asan ang connection nun na hindi umiral si Moises? Wala. 'Di ba? Kahit pa sabihin natin kinopya lang yung mga kwento sa aklat ng Biblia sa ibang aklat, wala pa ring patunay na hindi umiral si Moises. Walang koneksyon. Non sequitur. 'Di ba? Napatunayan mo lang. For example, sige, for the sake of argument, napatunayan mo nangopya. Hindi naman ang paksa natin kung patutunayan mo bang nangopya o hindi eh. Ang patutunayan mo kung umiral nga ba o hindi si Moises. At isa pa, ako ang affirmative. Ako ang tututulan mo. 'Di ba? At bilang affirmative, ako ang may hawak ng tinatawag na prima facie. Ibig sabihin, nananatiling katotohanan hanggat hindi mo napapabulaanan. Yan ginawa mo. Napatunayan mo lang na mayroong methodologies na ginagamit ang mga historian para patunayan ang pag-iiral ng isang tao o hindi. Pero hindi nagpapatunay na hindi umiral si Moises. Napatunayan mo lang na walang naipakitang archaeological artifacts. Pero hindi nagpapatunay na walang Moises na umiral. 'Di ba? Hindi naman 'yun ang paksa eh. Sana pinag-aralan mo mabuti yung paksa. At isa pa, ikaw na rin nagpatunay na yung methodologies na ginagamit ng mga historian ay hindi matibay. Hindi naman sila mga omniscients. Sabi mo hindi sila Diyos. Saan sila nagbabase? Nagbabase lang sila sa available complausability ang isang pangyayari o hindi. Pero hindi nila tinutuldukan ang kasaysayan dahil ikaw na rin umamin ang historical consensus ay dynamic at hindi fixed, hindi nagbabago yan. Kaya paano namin paniniwalaan ang sinasabi mo kung ikaw na rin ang tumatanggap na ang historical consensus ay nagbabago, hindi fix. Kahit paggamitan ng historical methodologies, sinasabi mo na yun ay hindi matibay. 'Di ba? At yung standard na ginagamit mo, hindi mo kayang i-apply sa'yo. Sabi mo kapag walang archaeological evidence, walang textual source, kahit yung third option na sinasabi mo, hindi mo nga may apply sa ninuno mo eh. So tatanggapin natin, hindi umiiral ang ninuno mo. 'Di ba? Tinetest ko kasi kung gaano ka consistent ang standard na ginagamit mo. Kaso, ikaw mismo hindi mo kayang tanggapin kapag particular ka lang kasi kay Moises, pero pag sa ibang tao pwede pala. 'Di ba? Napaka-selective mo pala kung ganun. At tatanggapin natin na milyon-milyong tao ang nabuhay sa daigdig na hindi pala umiral. Bakit? Hindi naman kasi obligasyon ng history na magbigay ng baka sa'yo Skylar, na mag-iwan sila ng historical artifacts or corroborative evidence or ng textual sources. Hindi naman lahat ganun eh. Pero hindi na natin pwedeng sabihin na hindi sila umiral. Hindi ganun kahit gamitan mo pa ng methodologies, hindi mo may-apply sa lahat. Bakit? Alam naman natin na napakatagal ng panahon nun. Baka nga hindi natin alam. Kasi kung kay Plato, kay Pilato at kay Sargon, kalaunan na dating pinagdududahan, ay tinanggap bilang totoong nangyari o totoong tao, bakit mo tutuldukan yung si Moises samantalang nagbabago pala ang historical consensus kapag mayroong natutuklasan? Kaya pwede nating sabihin hindi pa nakikita. Pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi pa umiiral o hindi na umiiral. Tapos na ba ang research? Hindi pa. Napatunayan mo lang na kinopya, pero hindi napatunayan na hindi umiral. Pero wala ka rin namang ebidensya na kumopya. Wala ka namang ebidensya eh. Wala ka rin namang archaeological artifacts na kinopya na nagsabi or nagpatotoo na kinopya or positive evidence na kinopya. Wala rin eh. Red herring na nga ginawa mo, hindi mo pa napatunayan. Iniwas mo na nga sa paksa, hindi mo pa napatunayan. Iniwas mo. Akala mo bakit hindi ko sinagot? Kasi hindi ng paksa eh. Wala akong pakialam doon. Ang paksa natin si Moises. Maraming salamat. Ayun, tapos na ang debate, no? Finally, Ayan. Yun, masaya na si Joey. Mga